Mga kabayan, talagang hindi na ito mapipigilan, talagang tuloy na ang karagdagang dalawang malalaking Miguel Malvar-class frigate ng Pilipinas. Dahil noong December 26, 2025, ang Philippine Department of National Defense or DND, ay nag-sign na ng contract with South Korea HD Hyundai Heavy Industries, for the construction of 2 additional Miguel Malvar-class guided missile frigates. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 585 to 587 million US dollar, kasama na dito ang kanyang weapons at systems. At ang target ng delivery ay nasa taon ng 2029. Ang proyektong ito ay parte ng Philippine Navy Horizon 3 Modernization Program. Ang bagong dalawang frigates ay naka-base pa rin ang design sa HDF 3200, ngunit ito ay palakihin ng kaunti para maka-accommodate ng karagdagang mga advanced na sensors at weapon systems. Kung ang bigat ng kasalukuyang Miguel Malvar-class frigate ay 3,200 tons, ang magiging bagong improved variant niya ay magiging 3,500 to 4,000 tons na. Ang bagong pinagawang barko ay naka-focus para palakasin ang kanyang combat at sensor suites. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng towed array sonar, advanced ISA radars, better electronic warfare systems, improved VLS potentially quad-packed missiles like CAM or more cells, and additional close-range defense like 30mm guns. Ang mithiin nito ay para mapalakas ang Navy's anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare na kakayahan. Kaya talagang magiging advanced na ang gamit ng barkong ito. Kung dati ay rotating panels ang antena ng kanyang ISA radar, sa bago ay magiging fixed panels na para mapalakas ang kanyang air at surface search. Para may idea kayo, alamin natin ang advantages ng fixed panels at rotating panels antena. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang fixed-phase antenna ay mayroong 4 na stationary panels na nakapaikot, para makover niya ang permanent 360 degrees na coverage. Madali siyang i-maintenance dahil wala siyang mga moving parts, mas maganda siya lalo na sa mga high-threat combat scenarios, dahil hindi nagbabago ang na-detect ng kanyang antena dahil nakasteady lang ito. Kaya madali lang makatrack ng kalaban. Ang problema lang nito, mas mahal siya, mabigat, at kailangan ng space para sa kanyang 4 na panel. Ginagamit ito pag malalaki na ang barko, tulad ng frigate at destroyer. Ang advantage naman ng rotating antenna ay mura siya, isang antenna panel lang ang kailangan para makakover siya ng 360 degrees na coverage, dahil ito ay umiikot, hindi kailangan ng malaking space para sa kanyang antenna panel, at magaan lang ito kaya pwede ilagay sa dulo ng poste ng barko para malayo ang maaabot ng kanyang radar. Ang hindi lang maganda dito, mahirap siyang i-maintenance, madaling magka-problem dahil mayroon siyang mga moving parts, nagkakaroon siya ng delay sa detection dahil kung saan lang nakasentro ang kanyang antenna panel lang ang kanyang nakikita, at hindi maganda ipang-detect sa mga fast-moving system ng missiles dahil sa kanyang delay. Ito pa ang kanyang improvement, ang unang Miguel Malvar-class frigate ay walang towed array sonar system, ngayon sa gagawin na barko lalagyan na para gumanda ang kanyang submarine detection. Palalakasin din ang kanyang electronic warfare, kaya magkakaroon ito ng electronic support measures at electronic countermeasures. Sa kanyang weapon systems upgrades naman, i-improve din ang kanyang VLS, either lagyan ng quad-pack ang missiles tulad ng CAM or dagdagan ang kanyang 16 na cell VLS to 24 cells para dumami ang kanyang missile. Kung sa akin lang, ang magandang missile na ilalagay sa vertical launcher niya ay ang SM-6 ng US, dahil ito ay isang 3-in-1 missiles. Pwede siyang gamitin bilang anti-air, anti-surface at land attack missile. Ang missile na ito ay nakadesign para patamaan ng aircraft, cruise missiles, ballistic missiles, barko, at land targets. Ito ay may range na 240 kilometers. Kaya bagay talaga ito pag ito ang inilagay sa kanyang VLS. Kasama din sa improvement ang paglalagay ng 30mm naval gun, at anti-drone systems to counter unmanned aerial threats. Sa kanyang combat management system, ang ilalagay dito ay ang latest combat management system na Naval Shield ICMS Baseline 3. Kaya talagang advanced na ang gamit ng pinagawang barko, talagang totoong multi-mission na ang frigates na ito. Kahit ilagay ito sa high-threat environments, kaya nito makasurvive.
Dapat bago e-deliver nakalagay na ang lahat niyang gamit na naaayon sa kanyang design, para combat ready na kaagad. Ang pagbabago sa bagong ipinagawang Miguel Malvar class frigates ay ang mga posibleng mangyayari na mga improvement sa barko. Kaya hindi pa ito final, posible pa itong magbago. Kaya abangan na lang natin ang kanyang actual na plano. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.